May 3 pahinang papel na ibinigay sa amin si Kuya Jasper. Sa pangapahinang yun nakalagay sa kanyang sulat kamay ang lahat ng mga bagay na maaaring makatulong sa amin sa aming suliranin. At bagamat photo kaya lamang ang mga pahinang yun, ay malinaw naman ang mga nakasulat. Sandali lang siya. Pagtawag ni Kuya Jasper kay Sia bago kami makalabas ng gate. Ano po yun? Tugon naman ni Sia. Biglang inilapat ni Kuya Jasper ang palad niya sa noo ni Sia. Nagtataka man ako ay ginawa niya, ay pinili ko na lang na manahimik. Kailangan gumaling ka na, sabi ni Kuya Jasper kay Sia matapos niyang tanggalin ang kanyang palad sa noo nito. Kailangan sagutin mo na rin daw to. Anito habang ininunguso ako. Huwag kang mag-alala, hindi naman to katulad ng daddy mo. Natatawang sumulyap-sulyap to sa akin. Manyakis lang to pero sa palagay ko na may iisa lang to kung magmahal. Am I supposed to be grateful for that statement? Nalito kasi ako kung binibitbit ba niya ako o inilalaglag. Natulala si Sia. Sapo-sapo nito ang kanyang dibdib. Ang hitsura niya ay tila mayroon siyang nararamdamang kakaiba sa kaloob-looban niya. Makalipas ang ilang segundo do'y napatingin ito sa akin. Are you okay? Tanong ko sa kanya. I think so. Marahan niyang sagot. Tila natutulala pa rin. O siya mag-iingat na lang kayo. Si Kuya Jasper. Basahin ninyong mabuti ang mga nakasulat dyan. Pero ipangako ninyo sa akin na pagkatapos niyong basahin at memoryahin ay susunugin niyo na ang mga pahinang yan. Huwag ninyong hahayaan na mapunta sa kamay ng kahit sino. Maliwanag ba yun? Upo kuya. Magkasabay na sagot namin siya. And then tumingin ako sa aking relo. 6:30 na pala. Kailangan na namin pumunta sa bahay. Pero bago ko binagtas ang daan papunta sa bahay namin, ay nagpalinga-linga muna ako. Pilit kong minamatan kung nasa ang itim na pusang sumusunod sa amin kanina. Sinubukan kong lumiko sa isang pribadong subdivision, pumarada sa lugar na wala masyadong tao, at doon nagkintay kung may itim na pusa pang lilitaw. Paulit-ulit kong sinipat ang rearview mirror pati na rin ang side view sa panig ko, at matigaring sinipat ang labas sa lahat ng bintana ng aking kotse. Wala nang pusa sa abot ng aking paningin. Salamat, Eric. Biglang sambit ni Sia. Salamat saan? Sa pagdadala mo sa akin kay Kuya Jasper. Napansin kong sapu-sapu pa rin niya ang kanyang dibdib. Ibang-iba na ang pakiramdam ko ngayon. Maluwag na rin ang aking paghinga. Ano ka ba? Hinawakan ko ang kamay niya. Sa kanya ka magpasalamat, hindi sa akin. Masalamat din sa iyo. Cause you're here, right beside me, sa mga panahong kailangan kita. Masalamat sa iyo. Sagot ko. Bago ko dinampian ang halikang likuran ng kanyang kamay na hawak-hawak ko. Because in spite of everything, yung pagiging asyol ko, yung pangbabaliwala ko sa iyo at pananakit, you still allowed me to be with you right now. Inilapit ko sa kanyang aking mukha. I love you, Sia. I really do. Imbis na sumagot ay napaiyak siya. Tumutulo na ang kanyang mga luha nang ilapit din ang kanyang mukha sa akin hanggang sa magkatagpo ang mga labi namin. And then we kissed. Matagal, malalim. It wasn't so hard to get carried away. Lalo pat mahal na mahal ko na siya. But then again, I respect her a lot. Kaya't natutokso man ay pinigilan ko ang aking sarili bago pa man umabot sa kung saan ang aming ginagawa. Hey, sabi ko bang marahan akong kumakala sa kanya. Sapo-sapo ko pa rin naman ang kanyang mukha. Baka hinihintay na sayo sa bahay. Nakabungis-ngis ako. I love you. Nakita ko kagad ang pahumula ng kanyang mukha habang nakayukong inaayos ang kanyang sarili. Wala pa bang sagot, biro ko. Hindi siya nagsalita bagos ay parang nahihiyang sinapo lamang niya ang kanyang mukha. Okay, ako ulit. I'll give you more time then. Don't worry, I'll wait. And then I started to car's engine. Lumipas ang 2 linggo, para kung kailan kami handay sa naman hindi nagpapakita ang itim na pusa. Hindi ko alam kung nakamatsyag pa rin ito, nahigulig ko lamang nakikita, o kung kusa na lamang huminto sa pagsunod nang malaman itong si Kuya Jasper ang aking pinuntahan. Just the same, I choose not to be complacent. Minimorya ko ang mga instruction na nakasaad sa mga pahinang ibinigay sa akin ni Kuya Jasper at sinunog ang mga yun base sa kanyang bilin. Yun daw kasi ay bahagi ng lihim na kaalaman na ibinahagi sa kanya ng isang anghel na nagngangalang Raciel na hindi pwedeng mapasamay ng mga masasamang tao. Hindi man namin nagamit yun sa pusa at sa mga kukulam na nagpadala sa kanya, ay nagamit naman namin ni Sia yun sa pagtataboy ng masasamang espiritu sa kanilang bahay, sa demonyo sa bahay ng mga lolo na pinangalanan ni Kuya Jasper na Meredith, pati na rin sa mga maruruming espiritong naiengkwentro namin kahit saan man kami mapadpad ni Sia. Sa ngayon isa na lang ang gusto namin maitaboy, ang babae o ang demonyo sa junction na mukhang hindi pa rin tumitigil sa misyon nitong akitin ng mga lalaki na hindi lamang para sa aming university kundi sa mga karatig po ko din.
Nabalitaan niyo ba? May nabik na naman daw sa kabilang school. Yun ang bulong-bulungang bumungad sa amin ni Sia habang naglalakad kami sa campus. Nawala rin daw yung isang estudyanteng lalaki. Bumalik makaraan ng isang linggo para lang magpasagasa sa bus sa main road. Hinawakan ko ang kamay ni Sia at hinatak siya papalayo pupunta sa aming kotse sa parking lot. Saan tayo pupunta? Tanong ni habang pinaandar ko ng kotse. Sa junction. Bakit? This has to stop. Sagot ko habang nag-uumpisa ng magmaneho. Dahil kung hindi, magpapaulit-ulit lamang ito kada 7 taon. Paano kung mas marami pa siyang patayin ngayon? Paano na kung dubleng mas marami pa ang mabiktima niya? Makalipas ang 7-14 na taon. Kung wala tayong gagawin ngayon, paano kung anak natin ang mabiktima niya balang araw? Natigilan ako. Napasulyap kay sinanapat ang napala sa akin. Anak natin, Ania. Oh, crap, she heard it. Yeah, medyo napapahiya ang sagot ko. Something like that. Nakakailang nakatahimikan ang sumunod dun. Nabasa mo na ba ang sulat ko? Pagbasa ko sa aming katahimikan. Hindi pa rin, mahunang ilusal ko. Ang tagal na nun bakit ayaw mo pang basahin? Ano, natatakot kasi ako. Natatakot saan? Sa kung ano ang nakasulat dun. Hate letter yun, diba? Dala mo ba? Hindi siya nagsalita. Hello anybody home? Oo, nandito sa bag ko. Ba't di mo pabasahin ngayon? Habang papalapit na kami sa stoplight ng intersection. Ayoko. Isang napakalakas na lagabag ang gumamulantang sa amin. Hindi naman na yun nagmula sa aming sasakyan, kundi sa aming bandang unahan. Nagsimula na magsilabasan ang mga nasa kanilang mga sasakyan. Pilit sinisipat kung anong pinanggalingan ng lagabag. Ngayon, we are all stuck anyway. Kaya na naman lumabas na kami ni Sia at nakiusyoso kung ano ba ang nangyari. I saw Sia almost threw up nang makita niya kung ano ang nakabaral sa gitna ng kalsada. Kaya naman sinabihan ko sila na sumubsubsas na lamang sa likuran ko habang lumalapit kami sa naging dahilan ng pagkakabara namin doon. It was a mangled body of a young man my age. His face is contorted, kaya't halos hindi na ito makilala. Nakabukas ang mga mata, nakatingin sa itas, nakanganga ang bibig, nakalabas ang dila, bakli ang liig, nakabaluktot ang magkabilang daliri sa pupulsuhan. Ganon din ang bukong-bukong nito sa mga daliri sa paa. At pagkakabaluktot ng mga ito ay tila may nanadya talagang pinipitin ang lahat ng kanyang mga daliri. Nalaglag po ito mula doon sa rooftop, pagpapaliwanag ng isang jeepney driver sa traffic officer. Ang tinutukoy niya ay yung 5-star story building na nasa mismong corner ng Lermart Casanta Avenue. Tinignan ko ang jeepney niya, nakayupi ang muso nito. Marahil ay doon pumatak ang katawan ng bangkay sa kalsada. Habang dumarami ang tao nakapalibot, ay ginala ko ang aking mga mata. Right there, just right there in front of me, on the other side of the road, a familiar face of a woman in her weak grin. She's holding a black cat. As familiar as her face to me. She's the woman who was with Travis weeks before the committed suicide, and the black cat she's carrying was the same black cat who has been following me. Nang makita niya na nakatingin ako sa niya, it was really uncanny na tumuro siya sa itaas ng rooftop. Tinanaw ko ang rooftop. Wala naman akong nakita roon. Muli akong tumingin sa direksyon ng babaeng nakita ko kanina. Wala na si Ron. Para lamang mas gulatin na naroon na pala siya sa mas malapit. 3 tao na lamang ngayon ang nasa pagitan namin. Kinabahan ako lalo pa at napaka-creepy ng pagngiti-ngiti. Her eyes turned red for about 3 seconds. Lumilipad ang kanyang buhok na tila may malakas na hangin sa kanyang harapan. Kayong wala namang hangin na ganoon kalakas sa aming kinaroroonan. Sia. Pabulong na pagtawag ko kay Sia habang nakapako rin ang aking paningin sa babae. Ramdam ko ang kanyang noon na naktuon pa rin sa aking likod. Nakikita mo ba yung babae? Mahinang-mahinang pagkakasabi ko habang nakikipagtitigan pa rin sa babae. Sinong babae? Yung nasa bandang kaliwa natin. Ramdam kong itinuhay ni Sia ang kanyang mukha sa direksyong tinutukoy ko. Pero nagtatalaga ako nang sabihin niyang puro naman lalaki ang nakikita ko. Yung may hawak na itim na pusa. Lalong lumakas ang kalabog ng dibdib ko habang nakatitig pa rin ako sa babae. Pumunta na sa may bandang unahan ko si Sia, kaya nasisiguro ko na ngayon na we're ended looking at same direction. Imposibleng hindi niya makikita ang babaeng yun dahil nasa mismong hunaan nito ng mga lalaki ang nakapalibot sa gitna ng intersection. Wala akong nakikitang babae, Eric. It's impossible. Paano hindi niya makikita to? Samantalang nasa mismong unahan siya ng mga tao. Shit, something doesn't feel right. Lalo na nang umisi ito sa kakilakilakabot na paraan. Tinignan ng bangkay at pagkatapos ay tumawid sa mismong gitna ng junction na dapat sana nakikita ng mga tao. But by the looks of it, ako lamang nakakakita sa kanya. Nasiguro ko to nang huminto ito sa mismong likuran ng traffic enforcer at pagkatapos ay nilabas pa ito ang kanyang dila at humaba ng pagkahaba-haba. Ipinasok niya ang kanyang dila sa tenga ng walang kamukuhang muwang na traffic enforcer.
Nakita ko rin ang pagguhit ng dila niyang iyon sa bandang leeg nito. Mula sa leg ay gumapang iyon sa kanyang dibdib. Nang humantong na iyon sa dibdib, ay noon na biglang nangisay ang traffic enforcer. Sapo-sapo nito ang kanyang dibdib na tila ay naatake sa puso. Nagkagulo ang mga tao. May mga lumapit sa traffic officer para sa kluluhan ito. Napunga ako nang tumagos lamang ang mga taong sumaklolo sa babaeng iyon. Hindi ko inalis ang paningin ko sa kanya. Lumunginot yung muli sa akin. Ngumisi. Nagsitayuan ang mga balahibo ko sa braso and before I knew it, wala na siya sa kung saan ko siya huling nakita. Pagkus ay naramdaman ko siya sa aking likuran. Sa bandang kaliwa na sinunod naman ang pakiramdam na tila malamig na dilang gumapang sa aking leeg. I couldn't move sa sobrang takot. Lalo na nang makita ko na sa bandang baba ko ang mamula-mula niyang dila. Is she going to kill me next? I don't know. What I do know is, I am in huge trouble. I don't exactly know how to get out of it. Na hindi ko maigalaw ang pangako para magdasal ko ang minumorya kong panalangin na ipinasaulo sa akin ni Kuya Jasper. Maswerte ka, hindi ka katulad nila. Bulong ito sa kanyang malamig ngunit kakilabot na West. Maswerte ka, kompleto na sila. Unti-unti na niyang binabawi ang kanyang dila hanggang sa